Diba po, ano? Lakas. Then, mag-aaral muna tayo, chika minute muna dito. So, kagabi ba lakas po ng ulan, and nagano po ako, nag-weather forecast na po ako kagabi. So, sa weather forecast, maulan ng mga. Pero, ang buti po ng Panginoon na yun, tingnan niyo po yung labas po natin ngayon. Di ba? Na may magandang umaga po tayo. Medyo maulan lang, pero ganda pa din po sa nagsagsakan ng lakas ng ulan. Ewan po ba doon? And ngayong umaga po ay sama-sama po tayong mag-aral. And bago po tayo dumawa sa pag-uusapan po natin ngayong umaga, ay may papakita lang po ako sa inyo ano dyan, mga words. Yan. Pwede pa kaya naman yung ano dyan. Yan, wait. Kita niyo po? Nakita niyo po? Amen. Sige po. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. Ready? Begin. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. Wow. Are you really blessed today? Blessed po ba kayo? Pinagpala po ba? Sige nga po, patingitian nyo nga po yung katabi nyo. Sige nga po, parang ano po, parang, yan. Sabi ko so, pero kung i-measure po natin yung salitang bless, paano natin pwede i-measure yun? Na masabi natin, uy, pinagpala ako. Or baguhin natin ang content. Paano natin pwedeng masabi na we have a blessed church talaga? Hindi lang sa atin bilang tao, as a church, ay pinagpala tayo. Okay? Pero by the way, pag sinabing church, ano ba yung church? Kasi baka church po tayo ng church, hindi po natin nakikita na gragas yung ano niya, yung ibig sabihin ng church. Okay? Actually, yung word na church po is nanggaling po siya sa dalawang salita, which is ecclesia and ekkaleo. Okay? Dalawang salita po yan. Which is ek, out, and kaleo po, call. And base po sa sabi sa Bible ng 2 Peter 2:9, called out of darkness into His marvelous light. So, ibig sabihin, yung church po pala na tinutukoy is not the tama. Hindi po siya building, but the person who is being called out of darkness. Yung mga taong tinawag, tinubos, kumilala sa Panginoon at nakasumpong ng kaliwanagan. Ang tawag po sa kanila ay church. So, ang church po pala ay tumutukoy sa mga mananampalataya. So, ngayon, balikan natin yung sinasabi ko kanina na paano ko masasabi na ako'y pinagpalang Kristiyan? Paano ba? May measurement ba yun? Alam niyo po, last Sunday po, yun ay sama po ako nila pastor eh. May inatinan po kaming anniversary. Yan, anniversary po ng isang kapatiran po natin ng church sa may Diliman. And nag-speak po doon si Pastor Gerald. Naalala ko pa yung ano niya, yung phrase niya. Then, attitude. Tama ba? Gratitude pala. Gratitude. Gratitude, servitude, altitude. Diba? Tatlo lang yun, diba? Pero may ano po siya, may kotse. Kaya daw, pakialam mo nga yung keynote niya, ni Pastor Gerald. Yan. Sabi nga, the saddest misery in ministry is not death, but detachment. Okay? Pero, medyo binago po natin ng konti yung sinabi ni Pastor Gerald. Okay? In-improvise lang natin ng konti. Ito po, sabi ko naman, the saddest misery in a church could happen is not death, but detachment. When we say detachment, ano pong ibig sabihin yan? Detachments is yung bagay na inaalis
establish natin yung sarili natin sa isang source na mahalaga at nadi-disconnect ka doon. Okay? So, sabi na dyan, sa isang church daw, bilang mananampalataya, hindi kamatayan yung nakakalungkot na pangyayari, kundi yung ma-disconnect ka sa isang source. Okay? Na kung saan, yung hindi ka matanggal, hindi ka makalas, at magkaroon ka ng kahalagahan na nakakonect doon sa source. Sino po ang source? Ang Diyos. Okay? So, ang nakakalungkot na bagay na mangyari sa isang mananampalataya sa isang church, okay po, yung church ay tao. Okay? Ang pinaka nakakalungkot na mangyari po sa kanya, ma-disconnect siya. Kaya ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin, the Blessed Church, connected. Mahalaga yung word na maging connected. Connected in what? In Christ-like community. Samahan niyo po ako, sama-sama po tayo mag-aral. Buksan niyo po yung mga Bible niyo in the book of Philippians chapter 2. Yan, samahan niyo po ako. Yan. Sige po, tayo po tayo lahat bilang pagbibigay galang po sa salita ng Diyos. Po, sige po. Philippians chapter 2. So, basahin ko po yung verse 1. Tutugon po kayo sa verse 2. And then sa verse 11 po ay sabay-sabay natin basahin. Nakita niyo na po ba? Nakita na po? Amen, amen. Sige po. Babasahin ko po yung verse 1. Tutugon po kayo sa verse 2. And then sa verse 11 po ay sabay-sabay po natin itong basahin. Philippians chapter 2 verses 1 to 11. Verse 1, ito po ang sabi. So if there's any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, verse 2, having the same love, being of one accord and one mind. do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Verse 4 po. Look not every man on his own interest, but every man also on the things of others. Have this mind among yourselves, which is your in Christ Jesus. Verse 6. Who being in the form of God, not robbery, but equal with God, came to be Christ. But emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Verse 8. And being found in flesh form, he humbled himself and became obedient to the point even the death on the cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Verse 10 po. That at the name of Jesus every knee shall bow, of things in heaven, of things on earth, and things under the earth. Verse 11 po, sabay po tayo magbasa. Ready? Begin. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ang Panginoon po madakila sa kanyang salita. Manalangin po tayo saglit. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Tunay, Panginoon, kami po ay pinagpala mo na. Sa ulhagang ito palang, Panginoon, napakadakilang araw na pinagkaloob mo po sa amin, na binigyan mo po kami ng kalayaan ng sandali para magsama-sama, mapalakas, magpuri sa iyo, Panginoon. Tanging dalangin namin sa sandaling ito ay patuloy na malaya kang makapangusap, Panginoon. Sabi niyo po ako sa inyong likuran, hindi yung sarili kong pangungusap yung mga isang pagkus. Yung inyo pong gabay, Panginoon, ang mangunat higit sa lahat, yung gusto mong hamon na makita namin, ang patuloy na maipahinag, Panginoon. Madakila ka, mataas ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. So, bigyan ko lang po ng konting background po yung binasa po natin. Ang Book of Philippians po, okay, we all know it was written by Apostle Paul. Okay, sinulat po ito ni Pablo. Alam po natin yan. Pero may konting catch po dyan.
Ito ay sinulat niya po sa Church of Philippi, okay? A Roman colony. Sa present day po natin ay Greece daw po siya. Okay? And during that time, ito po ay sinulat ni Apostle Paul nung kanyang second missionary journey. Okay? Second missionary journey niya po itong sinulat yung letter na to. And the letter is believed, sabi, to be written with Paul being in prison. Nakakulong si Pablo nung sinusulat niya po ito. Pansinin niyo po yung konting background ha. Nung sinulatan niya po yung mga church o mga Christians sa Philippians, okay, nakakulong po siya. So, the book is written mostly for the encouragement despite of difficult circumstances. So, yun po yung gustong sabihin ng book. Kaya po, babalik tayo sa pinag-uusapan natin. Okay? Yung tinatanong natin na kung mahalaga po na nakakonect ako o kumukonekta ako sa Panginoon, papaano magkaroon ng tinatawag na Christ-like community? Okay? Paano magkaroon ng gano'n? Ano ba yung tsura nun? Papahaba ba ako ng buhok? Gano'n yun? Yung lalakad ba ako dyan? Gano'n ba yun? What it will look like? Ano ba? Okay, yung may sama-sama natin pag-uusapan. Ready na po kayo? Okay po? Sabi po ng verse 2, sabi po dyan, sabi ko lang po verse 2 po sabi, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord of one mind. Para magkaroon po ng Christ-like community, unang po bagay na mahalagang meron po tayong makita is a shared in one spirit. Shared in one spirit. Nagkakaisang puso, espiritu, nagkakaisang. Hindi po nagkakawata-wata. Kung papansinin niyo po, hindi niya sinabi, hindi binigyang emphasis po na, oy, iba-iba kayo Hindi niya po sinabi yun. Sabi niya, isa kayo Kahapon po, nag-practice po yung choir. May alto, may soprano, may tenor at baho. Ay, bass ba na? Bass. Diba? May part-part sila. Iba-iba, pero iisa silang choir. Okay? And kung papasin po natin, tayo po ay hinihimok na bigyan nating pansin yung tayo po ay iisa. Although tayo ay magkakaiba-iba, tayo po ay iisa. Bigyan niyo po ng pansin konti po ito Kung papansinin niyo po dyan, sa verse 1, yung ginamit po sa Bible natin is the word so. May word po dyan so. Sa ibang salin, therefore. Ano pong ibig sabihin nun? Pag sinabi po kasi ng may word na so sa isang sentence, ibig sabihin po nun ay merong parang sequence May sinabi siyang nauna. Okay? May unang sinabi yung nagsasalita. Sabi ni Pablo, so if there's any encouragement, sabi, kung merong magkakakuha kayo ng encouragement, kailangan isa ka lang kayo. Isipin yung may pagkakaisa kayo. So, may nauna siyang sinabi. Kung titignan po natin sa verse, chapter 1, tingnan lang po natin kung ano sinabi niya. Okay? So, magkakaroon ng konting Bible reading po. Okay? So, kung titignan po natin dyan, pinakita ni Pablo yung situation niya. Okay? Kung titignan po sa verse 7, sinabi niya ni Pablo, yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon kahit na nakakulong siya. Okay? Pinakita niya yung hirap doon. Sabi niya in verse 10, sabi, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served in advancement of the gospel. Hindi, no? Sabi niya, kahit nakakulong ako dito, hindi pa din ito mapipigilan yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon.
Sabi niya, kahit nakakulong ako dito, sabi niya, kahit, to the point, sabi niya, kahit nga mahirapan ako dito. Sabi niya sa verse 18, what then only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ proclaimed. Kahit na nakakulong ako dito, basta share lang yung Panginoon, yun yung sinasabi ni Pablo. Kaya sabi niya, to die is gain, to live is Christ, to die is gain. Yung pala ibig sabihin nun, kahit makulong ako, mahirapan ako, basta may pahagay yung salita ng Panginoon. So inulit niya naman, sabi niya, kahit nakakulong ako dito. And then, verse 27, may sinabi po siya dyan I may hear of you that you are standing firm in one spirit, one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Kaya sabi niya, kayo ay tumayong iisa, work side by side. Sabi niya, kahit hindi na ako makadalaw muli sa inyo, kahit hindi na tayo magkita, hinihimo ko kayo mga kapatid, sabi niya, na kayo ay magkaisa. Work hand in hand. Then, inulit niya po yun sa chapter 2. Being in one mind. Kaso po nakakalungkot ay eto po mga kapatid. Imbis po na ang mga mananampalataya po ay nagpapaalalahanan, nagtatakpikan, nagkikimkiman. Sabi nagkikimkiman, kakainis naman siya. Diba? Ayun po yung hindi dapat. Paano tayo magkakaroon ng Christ-like community kung tayo mismo ay galit-galit sa isa't isa? Hindi po natin maabot yung tao sa labas. Hindi po natin sila maabot. Hindi po tayo magiging magandang patotoo sa kanila. Sa mga tao na abutin natin sa labas, kung tayo po mismo ay magkakalit. Kaya sabi ni Pablo, kahit nahihirapan ako dito, kahit nakakulong ako dito, ito ilagay nyo at gawin niyo mga kapatid, sabi niya. Iisa kayo. One spirit, one mind. One salvation. Sabi pa. And ang nakakalungkot bakit, ulitin ko ulit. Minsan ang kinaiinisan pa natin, kapatid natin sa pananampalataya. Di ba? Ayaw kong nakita si kapatid. Alino niya pala, ayaw ko din. Hindi ganun. Hindi ganun yung bagay na dapat ginagawa natin. Hindi naman sinabing DJ likeness Christ likeness. At ang pagkakaroon ng Christ likeness ay isa yun. Being in one mind, one spirit. Again, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, love ko po kayo. Pero isa rin po ako sa nasasaktan. Pag tayo rin po yung magkakagaling sa isa't isa. Hindi po dapat ganun. Kaya po minsan, yung bagay na yun is hindi nakakatulong sa advancement ng salita ng Panginoon. And sabi ni Pablo, may encouragement din. Hindi niya sinabi ang encouragement, may pagkain, hindi. May ganito. Ang encouragement mo, meron kang makakasama. May papakita po ako sa inyong picture. And pwede pakita mo yung picture. Shrink, yan. Sino po yan? Sino yan? Sino kilala yan? Yan po si Mahatma Gandhi. Alam mo pag sinabi siya, alam mo yung sinabi ni Mahatma Gandhi, Pedro? Sabi niya ito. Ayan, sabi niya, if Christians would really live according to the teachings of Christ, as found in the Bible, all India will be Christian today. If, and only if. Kasi bakit? Mismo si Mahatma
nakita niyo yung mga mananampalataya, may problema. Paano ako magiging Kristiyano? Sila mismo nagsisiraan. Sila mismo nagtitirahan. Sila mismo nagkikimkiman. Dapat nagtatabigan eh. Again, mga kapatid, iba-iba po tayo ng upbringing. Isang bagay na po yun na hindi tayo magkakaunawaan. Isang malaking bagay na po yun na may magkakaiba-iba tayo. Pero isang bagay na sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin ngayon is that iisa tayo. At ang nagkaisa tayo dahil kay Kristo. Kapatid mo pa din po yan. Pagdating mo sa langit, kapitbahay mo pa yan. Dito pa lang hindi na kayo magkasundo. Diba? Kaya po medyo joke-joke na nga sa akin ito eh. Pag sabi ka rin, medyo tumataas na yung kiring sa akin. Naano na ako eh. Natakot na ako eh. Pag dinaasan na ako ng kilay niyan. Diba? Pag nakatasan ng kilay niya gano'n. Pero nangingitiyak pa lang sila. Diba? Diba po? Pero ang pinaka sinasabi natin ngayon is that tayo pong mga mananampalataya, nawa, huwag po tayong magsiraan. Huwag tayong magtirahan. Magkaisa tayo. Yun yung encouragement na sinasabi ni Paul. Again, sinasabi ko ulit, hindi ko ulit. May pagkakaiba talaga tayo. Maaaring may mga kita yung pangit sa akin. At kahit sino man sa atin dito, marami na makita mga, hindi natin makasilip. Pero, ang sinasabi ni Pablo, huwag yung tignan yung pagkakaiba-iba nyo. Iba-iba nga eh. Ang tignan nyo sa akin nagkaisa, one spirit, one mind, one salvation. Lalo kay Kristo. Okay po. Eh, ang nagsabi ni Mahatma eh. Ang laki nung naging impact ko. Kung yung mga mananampalataya lang during that time, na-reach siguro yung India. Saan po kilala ang India ngayon? Yung hindi na. Saan sila kilala ngayon? Ang India? Hindu. Diba? Pero siya mismo nagsabi, if only if those Christians, ilagay natin sa sitwasyon natin ngayon. Kung tayo po mga mananampalataya sa daling ito, hindi tayo maghaharap ng isang puso, how much more we can reach the community around us. How much? Yung ngayon. Ito lang, ang community na ito. Diba? Kaya kailangan natin po bilang mananampalataya, tayo sa po tayo. One man, shared in one spirit. Pangalawa. Verse 3, sabi mo dyan, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Servitude, attitude. Anong ibig sabihin po pag sinabi natin servitude? Tingnan naman natin yung ibig sabihin ng attitude. Pag sinabi po kasi attitude, it's a certain way of thinking. Ibig sabihin ito yung nakasanayan mo ng ginagawa. Sabi ng psychology, it refers to a set of emotions, beliefs, in a particular thing. Sa Tagalog po, pag-uugali na kinakasanayan na kasanayan. Ang tawag po doon, attitude. So ngayon, titignan natin, kailangan kong magkaroon ng kinakasanayang gawin na servitude. Ano yung servitude? Tingnan natin. Pero, bago natin sagutin po yan, let me share with you po yung naging Bible study po namin. Mga nakaraang linggo, okay? May Bible study po kami, ito yung pinag-aralan namin. Sabi ni D.T. Forsyth, sabi niya, tinag-ano na natin, tinag-lish. Nagulitin ba ng Tagalog? Pero, ano na natin, translate na lang. Sabi po niya, ang tungkulin ng bawat tao ay hindi hanapin ang kanyang kalayaan, kundi hanapin ang kanyang paglilingkuran.
May kinalaman po ang servitude sa paglilingkod. May mga ilang papakita po akong mga salita dito na some of you ay familiar. Tingnan natin ha. Ito po yung unang word. Pwede paano mo nga? Yan. Slaves. Pamilya po sa mga slaves. Or ang Tagalog po niyan ay alipin. Okay. Pamilya po kayo. Ang mga alipin daw po or mga slaves ay ang pinakamababang uri ng mga nagtatrabaho. Kasi usually po, ang mga slaves ay nanggaling sila sa mga nakuha sa war, may mga nasasakop, naging alipin. Okay. Sila po yun. And wala silang karapatan. Ito yung mga yan. Okay? Pero in service, ito daw yung mga uri ng tao na naglilingkod na napipilitan lang dahil po, kasi wala silang choice. Kasi nga walang kalayaan. Wala silang choice, kaya maglilingkod sila. Okay? Yun lang yung choice nila, maglingkod. Ang tawag po doon, slaves. Okay? Pangalawa po, ang tawag ay hirelings. Yan. Ano yung hirelings? Hirelings po, mga bayarang manggagawa. Nag-gets na naman ito, mga bayarang manggagawa. In service, ito yung gumagawa dahil binabayaran. Para yung mga gagawa ng bahay, di ba? Yung arawan o pakyawan, di ba? Yan. Mamaya may labas si pakyaw. Huwag po kayo mag-alala, di po tayo abot doon. Di ba? Doon nagkakampaan yung iba, sinunod pa ako ng pakyaw, di ba? So, ibig sabihin po, pag hirelings, yan po yung mga binabayaran. Okay? So, in service, sila yung mga gumagawa kasi nga, may bayad yung kanilang gagawin. Okay? Next po. Pangatlo. Servant. Yan. Ito yung servant. Servant, naglilingkod sa limitadong panahon lamang. May expiration para yung mga servant. Kaya kuwari, tumanda na. Okay? O kaya hindi na kaya. O kaya may certain years lang. Tawag na doon ay servant. Naglilingkod sa limitadong panahon. Then meron po yan, volunteers. Yan, naririnig natin ito, no? Volunteers. Yan, mga fire volunteers, eating volunteers. Ay, di ba ulit ko pala yun. So, volunteers, ano po yung volunteers? Ito naman po yung klase ng mga manggagawa na namimili kung kailan at saan maglilingkod. Okay? Volunteers, namimili sila. Namimili kung saan, kailan, at saan maglilingkod. Anytime, pwedeng umayaw. Okay, sabi na, gusto ko dito. Ayaw ko dito. Gusto ko summer lang. Ayaw ko ng winter, di ba? Ito yung namimili. Okay? And anytime, pwede silang umayaw. Ang tawag po doon ay volunteers. Level po yung panghuli. Ito po. Bond servant. In Greek po, ang ibig sabihin po niya ay doulos. Okay? Which is servitude. Ano po yan? Lingkod for life. Habang buhay. Ayaw nang umalis pagkat mahal niya na yung kanyang pinaglilingkuran. It's the same idea po, kung titingnan niyo po sa Bible na kung may Bible po kayo. Chapter 1, verse 1. Sabi ni Paul, Paul and Timothy, servants of Christ. Ang tawag po doon is the bond servant. Ano ibig sabihin nun? Tinubos ka na ng Diyos, tinubos na tayo ng Diyos, binigyan tayo ng kalayaan, binigyan sila ng kalayaan na mula sa kanilang pagkakasala, then naisip nila na wala nang kwenta yung buhay ko kung hindi ko ipaggagamit sa Panginoon. Na ako'y maglilingkod na sa Kanya habang buhay. At ang key po doon ay, kasi mahal ko na yung paglilingkuran ko.
It's either babayaran ako, it's either wala akong makukuha, it's either tatanda ako, basta't maglilingkod ako kasi mahal ko siya. Ang tawag po doon ay bond servant. At yun po, yung gustong gawin sa atin, o gustong ipakita sa atin when we do service. Hindi lang kasi dahil pipilitan ka kasi linggo ngayon. O wala ka ng option. Kasi bahay yung papunta sa mall. Sa church, hindi. Kaya pupunta na lang ako sa church. Kaya ka maglilingkod kasi dahil alin po? Mahal mo yung paglilingkod. At yun po yung gusto makita dapat sa atin. Dapat na makita sa atin. Alam mo, there's an idea mo. Ang Diyos po, Diyos siya. Tama? Maglingkod tayo o hindi, hindi po maapekto yung pagka-Diyos niya. Ulitin ko po Diyos po siya, maglingkod tayo o hindi, hindi po maapekto yung pagiging Diyos niya, Diyos pa rin po siya. Sino po maapektuhan? Tayo po maapektuhan. Kasi sabi nga ni Forsyth, hindi yung kalayaan ng tao, yung dapat niyang tignan. Ang dapat niyang isipin kung sino kanyang paglilingkuran. Ganon din po tayo. Yung buhay na meron po tayo is designed para maglingkod. At dapat maglingkod kanino po? Sa Diyos. Dapat kasi muna i-bless niya muna ako Dapat sagutin muna ni Lord yung pinag-pray ko. Dapat gawin muna ito ni Lord. Ganun po bang serban? Sahugan mo muna ako bago ang gagawa. Ganun ba? Kahit sa anong aspeto mo, kahit alipin man yan, kahit bayaran manggagawang man yan, walang ganun. Na yung maglilingkod, kailangan mo munang bigyan ng pabor. Diba? Karamihan sa naglilingkod sila ang gumagawa para magkaroon ng pabor. Tama, di ba? Baliktad sa atin Lord, gawin mo muna ito. Again, ulitin ko po ang pagka-Diyos ng Diyos hindi po maaapektuhan. Maglingkod tayo o hindi. Magpagamit tayo o hindi. Magpagal tayo o hindi. Magpagod tayo o hindi. Magkandamatay na tayo sa paglingkod. Hindi maapekto yung pagka-Diyos ng Diyos. Diyos pa din siya. At tayo magkakaroon dakilang pribileyo. Wow! Nagkagamit ako, nagkaataw para sa kanya. At yun yung dapat makikita mo sa atin mga mananampalataya. Kasi si Jesus, yung pagiging servant, grabe. To the point, napakabangay. Sabi, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who thought it not robbery to be equal with God. Hindi niya ikinumpara sa sarili, Diyos kasi ako And sabi pa ng Bible, He became what? Obedient, even in the death sa cross. Ganun katindi yung kababaan loob, yung paglilingkod sa gawin ng Panginoon Jesus. Sabi ni Pablo, let this mind, maging ganito yung way of thinking natin mga mananampalataya, na ako ay maglilingkod. Kasi yun ang design ko rin Okay po? Pangatlo po. Verse 9 to 11. Basahin po natin yung verse 9 to 11. Sabi po dyan, therefore God has highly exalted Him and bestowed Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
to have a Christ-like community, hindi lang po magkaroon shared in one spirit, servitude attitude. Pangatlo po is God should be exalted or same as mine as Christ. Ano po yan? Banghay-banghayin po natin, hati-hatiin po natin. May sinabi po sa verse 8, same as mine as Christ. Ano ba yung kaisipan ni Kristo? Verse 8. Sabi po dyan, and being found in human form, si Jesus po to, He humbled Himself by what? Becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Humility at its finest. Magkaroon daw tayo ng kagayang kaisipan ng Diyos, which is ano daw po yun? Being humility, yung may kababaang loob. Kababaang loob in what? Hindi natin ipinagmamalaking meron tayo. Kababaang loob na hindi natin pinamumuka sa Diyos, kung mayroon akong pinakamalaking ambag sa gawain. Kung hindi tahan sa akin, wala yan. Sabi ng Panginoon, humility, kababaang loob. Magkaroon tayo ng ganong isipan po Katulad ni Kristo, hindi niya sinabi na, Diyos ako, ayaw ko mapako. Hindi niya po sinabi yun. Huwag niyo akong pahirapan, ayaw ko pumunta sa cross ng Calvario. Wala akong sinabi si Jesus na But he became obedient. Kasi, nagpakababa siya. Sa atin po mga kapatid, huwag pong maging batayan ng kahambugan natin yung meron tayong abilidad, especially yung mga ginagawa na sa church. Huwag po, huwag. Kasi yung pinakang pwedeng magyabang, hindi nagyabang Nagpakababa nga Okay? Huwag po kayo papakambog. Okay? Dapat may kababaang loob tayo. At huwag natin ipagmamalaki o sasabihin at isusumbat natin sa Diyos, kung wala ako, wala yan Tama? Huwag po ganun. Huwag. Verse 8 ulit. May sinabi din po dyan. And being found in human form, He humbled, una, by becoming obedient. Obedient is found. Nag-wonder po, ano ibig sabihin ng obedience dyan? Nag-wonder, ano ibig sabihin mo obedient dyan? May humility na, may obedient pa. And tinignan po natin yung ibig sabihin. Pero bago po natin pakakahulugan yan, may papakita po ang video sa inyo. Kaya pa-play mo nga yung video.
Tama na naman sinasabi nila. Hindi mo lumalapit, di ba? Tapos dumating yung shepherd, nakagalit lang. Tapos may sinabi lang siya. Siguro sabi niya, kakain na, di ba? So, ano yung connection po nun dun sa word na obedient? Tinignan po natin yung original word nun. Ang ibig sabihin po pala nun is giving ear. Nakikinig. May pinapakinggan. Sabi po ng Bible, and my sheep hear my voice and they follow me. Ang ibig sabihin po nun ay obedience. Sabi ni Pablo, not only magkanda ng mind ni Christ being humble, being obedient din. In one way, na naririnig natin yung pinapagawa, sinasabi ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ano po yung sinasabi sa inyo ng Diyos sa sandaling ito? O sa sitwasyon ng buhay na meron po kayo ngayon, ano sinasabi ng Diyos sa inyo? Pastor, di ko marinig eh. Baka, hindi ikaw sheep. Kasi sa ang liwanag ng Bible, and my sheep heard my voice and they follow. Malinaw po yun eh. Kahit sino tumawag sa'yo, kahit maraming gulo, ito nga ang daming nag-test eh. Pero nung nagsalita yung shepherd, lapit kanan. Yun po yung obedience na dapat nakikita sa atin. Hindi sinasabi yung kung anong sitwasyon meron ka, kasi minsan yung sinasabi, ayoko muna makinig sa Diyos kasi may sitwasyon pa ako eh. May nihiling pa ako sa kanya eh, hindi niya pa binibigay eh. Hindi yun. Ang sinasabi ng Panginoon, pinapakinggan mo ba yung gusto niyang sabihin? And I guarantee po sa bawat isa po sa atin na nandito, may sinasabi po ang Diyos sa inyo. Okay? Eh sa sitwasyon na kinalalagyan niyo po ngayon, sa pamilya man yan, sa trabaho man yan, sa karir mo man yan, maging sa sarili mo man yan, may sinasabi ang Diyos sa iyo. Ang tanong, pinapakinggan ba natin? And hindi natin masasabi na may clear ng tulad ng kaisipan ng Panginoon. Eh hindi nga natin marinig yung sinasabi niya. Yun yung ibig sabihin po nun eh. Ang malupit nito at ang nakakalungkot nito, baka hindi na natin magawang pakinggan ang Diyos. Kasi nga, ang dami-dami nang lumalapit sa atin, doon na kagad tayo nakikinig. Tinig ng problema, tinig ng depression, tinig ng takot, tinig ng pag-aalala. Doon na tayo nakikinig eh. Eh, sabi ng Panginoon, ito ang gusto sinasabi sa iyo eh. Kaya ang Panginoong Jesus maliwanag sa kanya yun, hindi lang nagpakababa siya, nakinig din siya. Kung babalikan niyo po sa Book of Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, sabi niya doon, not my will, but thy will be done. Sabi ni Jesus eh. Nung sa Garden of Gethsemane, nakikipag-need niya sa Diyos eh. To the point, yung pawis niya, dumudugo na eh. Pero sabi niya, hindi yung kagustuhan ko, Ama. Yung kagustuhan niyo po mangyari. And that's obedience. And that's listening. Sa atin po, gaano tayong ka-willing na tanggalin yung gusto natin na gawin at ipalit doon sa gustong gawin ng Panginoon sa atin. And I know, napapakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon, ayaw lang nating sundin. Kasi nga, mas gusto ko itong ganitong puntahan doon eh. Mas gusto ko itong gawin ito eh. Hindi dapat ko na mga
kung gusto natin magkaroon ng Christ-likeness community, ito tayo ng Christ mind. Una, being humble, being obedient. Mahalaga po yun. Okay? Na hindi tayo susunod kasi wala tayong option. Hindi. Sabi nga, sumunod tayo kasi mahal din natin siya. Makikinig ako kasi mahal ko siya. Okay po. Then verse 9. Sabi po dyan, therefore God has highly exalted him, bestowed on him the name that is above every name. God should be exalted. Exalted in what? Exalt to the highest place. Ibig sabihin po ng exalt, nagpupuri ka. Pinupuri natin siya sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ang tanong is ito po, sino yung nasa highest place natin? Sino yung nilalagay natin doon? Sino yung nandun? Sino yung pinapapurihan natin? Sino yung nakalagay dyan? Or si God o ang Diyos, every Sunday lang siya nandun. Diba? Sabi niya, we should exalt Him. Pupurihin ko siya. Sa lahat, in my decision, sa karir ko, sa problema ko, sa kabiguan ko, sa kasiyahan ko, pupurihin kita. Ilalagay kita dun. Diba? May konting problema lang, nawala na yung pagpupuri. May konting, pinagdaanan lang, nawala na. Or balik na rin natin. Pinagpala na ng konti, nawala na. Dapat in all circumstances ng buhay natin, pangit man, maganda man, we exalt His name. Verse 10 po, meron din na sinabi. Verse 10 sabi dyan, so that at the name of Jesus, every knee should bow. Knee, bow down. Ano yung sabihin po ng pagluhod? Nakakita na po ba kayo ng mga tao lumuluhod? Pag sana po, during old times, sa mga kings and queens, it speaks of, respect, acknowledgement doon sa hari. Di ba kung makakapal po yung mga old movies na may mga kings and queens, di ba by king, mga ganda-ganda, lumuluhod eh. So it's a sign of respect pala. Acknowledging them na ikaw ang nasa authority. Pero yung Bible po ay ito. In the Bible, it's a common posture daw po of what? Worship. Declaring our allegiance to God. Declaring na, Lord, ikaw lang. And sinasabi mo na, Lord, ano pong mapaglilingkod ko? Na, Lord, luluhod ako, ano po yung pwede kong magawa? Diba? May kababaang loob, binababa mo yung sarili mo. Kasi sabi mo na, Lord, nandito po ako. Ano po yung gagawin mo? Ano yung papagawa niya? Na sinasabi mo na, Lord, ikaw ang boss. Ikaw na sa authority, Lord. Nakaready na po ako dito. Ano papagawa niyo po? At hindi po yung sinasabi na yung gusto mo lang gawin. Yung papagawa niya. Kaya mahalaga po yung pag-bow down. Isang gesture na nagpupuri ka, isang gesture na Lord, I'm ready na po. Ready na. Then verse 11, sabi po ng verse 11, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Every tongue
confess. Confess, ayun ba yung ano, ibig sabihin ba nun, Lord, sorry, ginagawa ko kasalanan. Yun ba yun? Lord, patawad Di po yung ibig sabihin nun. It's more on a professing through our mouth, the way we speak, that He is our Lord and God. It's more of the word professing. Ang tamang word po doon ay declaring. Nung tinialam ko po yung word na yun, simpleng word lang, ang lang pala ng ibig sabihin nun, let me give you lang po. Pag professing po pala, it carries a word na, tawag na ito, hindi totoo marahil. O claim without necessarily being true. Hindi na papatunayan kung totoo ba talaga sinasabi pag pinaprofess lang. Pero in declaring, it implies more definitive, authoritative statement. Dinideclare mo talaga. Kasi sabi na, i-declare daw natin na alin? Na ang Diyos at Panginoon ng buhay natin. Ang tanong po, nadedeklara po ba natin that the Lord, is our Lord and God? Nadedeklara po ba natin? O sikreto pa rin po ba hanggang ngayon? Sa work nyo, alam po bang Kristiyano po kayo? Sa school nyo, alam po bang Christian kayo? Baka sa bahay nyo, hindi pa nila alam na Christian kayo. That's one way of declaring. Nakikita, may authoritative na na pinapakita mo na mananampalataya ka na. Baka hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam. Sabi nga, every time you confess, kailangan pinapakita mo, ipakita mo. Sabi nga, i-post na yan. Diba? Ilagay mo. At huwag natin ikahira. Isa na, nakalangan pa tayo patunayan. Ito po may mga alaalaga po tayo sa church dito. Ayaw mo sabihin, anak pangit naman pag anak mo. Mga ano lang, mga kapatid. Ayaw tayo sabihin, anak Ang mga gano'n lang, mga kasama sa church. Yan, mga kasama sa hindi ba dami po kami pagtanghali? Kasi may malapit po kasi school dito So dito sa tumatabay pagtanghali. So, talaga may nakakatawa kami may nakakatawa kami ginagawa. So, pagkakain po kami, sabay-sabay din po kami kumakain. So, pag mag-pray-pray mo, nagtuturuan. Sino ba mag-pray-pray? Nagtuturuan Pero may paborito na po kami ngayon. Si Bill, pag mag-pray-pray. Diba? Nagtuturo mag-pray si Bill. Okay, ikaw mag-pray mamaya sa pagkain. Ready na. Pero ano yung gusto ko sabihin? Minsan kapag pray pa nga lang, nagtuturuan na tayo. Ba't ako? Diba? Naging paniki. Diba? So, dahil na mapagkakain na, si buhay pang mag-pray-pray, nagtahimik Mag-aabang kung sino mag-pray-pray, di ba? And how much more pag dineclare natin si Lord? Doon pa nga lang sa prayer, problemado na tayo And how much more i-declare mo na Christian ako? Di ba? Kailangan i-dinedeklara yun, kailangan nakikita. And that's one way para magkaroon tayo ng Christ-like community. I-deklara muna natin sa sarili natin. I-deklara mo muna. Dito po ako mag-e-end. Yeah. Tapos na po tayo. May papakita lang po ako sa inyo mga picture. Kaya doon, yung dalawa munang nauna. Yan. Nung nakaraan po, di ba na kumalala pa ito ni Pastor Dennis last year yata ito ng Pastor. Last year rin po ata. Yan, yung sa yan. Dali mo sa una. Yan. May pinunta pong gamit dito sa church. Ayan, ano po yan, parang kahoy hatatao dyan. Tapos, kami ni kay Tanya, yung sa picture, yan po, yun nakaubad po, nakaubad. Bawal, nakaubad, diba? Tapos kay Tanya, dalawa po kayo namumugay, paano namin bubuuin? Kasi si Pastor nag-message pa sa akin, nabuo na ba yung Ayan.
Sampu na ba yung pinamabuo ko? Kaya ako po honestly, problema na po kasi, may number po kasi yan eh. number. Nagkamali-mali pa kami ng tangent kung paano ang bubuhin yan. So may number po yan. Pinipinin na pa yung manual, no? Diba? Problema po kami kasi pastor mag-message pa, kamusta rin pinabubuo. So tinamabuo. And then, ano ba yan? Meron ko rin mali. Ano ba yan? And then one day po, yun. May kulang pala kami at na-miss namin. Tawa nung naroon ko. May na-miss po kami. Alam mo na tawa ko? Dito pa ako. Ano to? Screw. Tornilyo. Kasi may binubuo kami dyan na kailangan ng tornilyo. Pero binaraya na pa namin. May kulang pala. And ito yung bagay para mag-connect at mabuo. Tingnan niyo pa lagi yung tsura. Ayan, pindot. Yan. Medyo may awang pa ng konti. Isa pa. Hindi pa. Ayan. At yun po yung cabinet na nandun. Nalalagyan na muna kung ano-ano. Dahil lamang po dito sa napakaliit na screw na to o tornilyo na to. Nabuo po yan. Problema kami. Baliktad pa kayo unang picture eh. Sa ilalim pa na yung puti. Di ba? So, ibig sabihin, napakalaging po nila. Alam niyo bang purpose na ito? Naging purpose niya? I-connect niya po yung bawat piece na nabuo namin. Mga kapatid, mahalaga po na magkaroon tayo ng Christ-like attitude, servitude, one mind, kasi hindi tayo makakakonect sa community. At kahit alam kami natin, hindi tayo makakakonect kung hindi tayo gagawin. Nakatagal tayo magpakapagal tayo dyan, wala. Kung hindi tayo magkaroon ng Christ-likeness, wala mangyayari po. Kaya po, pwede pa kayo yung quote natin yan. Tingnan. Kaya when we are connected in Christ-likeness, it becomes our testimony to the world. Drawing others to God and giving Him glory. Kailangan connected muna. Kailangan may tornilyo muna. At ang tornilyo na yun, yung pagkakaroon natin ng Christ-likeness. And it becomes our what? Testimony to the world. At ang endpoint pa rin po is giving what? Glory sa Diyos. May dalawang verse na lang po ang mapakita. Kaya tayo pa-post po ngayong Philippians chapter 1 verse 18. 118. Ay, yan ba yan? Sige, tama yan. Kinuha ko po yung Kinuha ko po yung NIV version. Ang ganda na sinabi sa NIV. Sabi na po, but what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. Ano ba yung mahalaga? Sabi niya, ano ba yung nagmamatter? That's the important thing na dapat natin ginagawa. That Christ is preached. May mahayag, makakonect sa tao. Ito yung mahalaga. Then sinabi, balik sa 2:1. Chapter 2, verse 1. So if there's any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in one spirit, any affection and sympathy, complete my joy, being of the same mind, having the same love, being full of one. Kaya mahalaga po that we are being bind together, connected in Christ-likeness, enriching them. Mahalaga po yun.
sabi, what is important? Anong malaga? Ganito ako sa kanya, ganito ako sa kapatid ko eh. Ganito ako sa kapuangan ko talaga, hindi yun ang malaga. May problema ako ngayon, pastor. May pinagdadaanan ako, ayaw ko na maglingkod. Anong malaga? What is important? Sabi ni Pablo, that Christ is preached. Mahalaga po, yun ang mahalaga. That Christ will be presented in this church, in our life, makita nila ang Panginoon. Hindi na pinag-uusapan pagkakaibang problema kami pinagdadaanan kayo. Hindi po naman. What is important? At yun po, yung dapat na nila to reach them. Para abutin yung mga tao dyan. Para abutin yung gusto mong tao na makakilala sa Panginoon. We need to be connected in Christ life.